Mapagpalang araw! Ako si Binibining Aryan Nakawili ang makakasama ninyong muli sa araw na ito dito sa Valenzuela Live ESP7. Alam kong kayo ay nasasabik ng muling matuto ng mga bagong kaalaman sa ESP. Kaya't ihanda na ang inyong mga sarili at siguraduhin hawak na ninyo ang inyong learning packets, panulat at sagutang papel. Huwag rin kalimutang i-type sa ating comment section ang inyong pangalan, pangkat, ang paaralang kinabibilangan at maging ang pangalan ng inyong guro sa ESP. Tara at sama-sama tayong matuto tungo sa mabuting pagpapakatao. Noong nakarang linggo, mas lalong lumalim ang ating kaalaman tungkol sa isip at kilos loob. Nalaman natin na ang isip ay ginagamit tungo sa katotohanan at ang kilos loob naman ay tungo sa kabutihan. Ngayon naman ay mas lalong panglalalim ang inyong kaalaman sa pagtalakay sa paksang isip at kilos loob. Ang kasanayang pampagkatuto na ating lilinangin ngayong araw ay nagagamit ang isip at kilos loob sa paggawa ng pasya at kilos tungo sa katotohanan at kabutihan. Para sa unang gawain ay magkaroon muna tayo ng balik-aral. Tingnan natin kung may naalala kayo sa naging talakayan natin noong nakarang linggo. Basahin at unawain ang bawat item. Tukuyin kung ang mga ito ay kakayahan ng isip o kilos loob. Para sa unang bilang, gumagawa ng pasya. Ano kaya ang tinutukoy sa unang bilang? Isip o kilos loob? Tama! Kilos loob! Ikalawa, alamin ang diwa at buod ng isang bagay. Isip o kilos loob? Tumpak! Isip! Sa ikatlong bilang, may kakayahang matuklasan ang katotohanan. Isip o kilos loob? Magaling! Isip! Ikaapat, sa pamamagitan nito, maaaring piliin ng tao ang mabuti. Isip o kilos loob? Magaling! Kilos loob! Para sa ikalimang bilang, ang tunguhin nito ay kabutihan. Isip o kilos loob? Tumpak! Kilos loob! Ika-anim, ito ay nagtataglay ng kakayahang magsuri. Isip o kilos loob? Magaling! Isip! Ito ay isang makatwirang pagkagusto. Ito ba ay isip o kilos loob? Tumpak! Kilos loob! Ikawalong bilang, nagbibigay ng mas malalim na kahulugan ng mga bagay-bagay. Ito ba ay isip o kilos loob? Tumpak! Isip! Sa ikasyam na bilang, ito ay kapangyarihang mag-alaala. Isip o kilos loob? Tama! Isip! At para sa huling bilang, ito ay naaakit sa mabuti at lumalayo sa masama. Isip o kilos loob? Magaling! Kilos loob! Mahusay! Natutuwa akong naalala ninyo ang mga naging talakayan natin noong nakarang linggo. Para naman sa ikalawang gawain, ito ang pusuan mo. Suriin ang mga larawan. Bigyan ito ng finger heart kung ito ay mabuti at broken heart kung ito naman ay hindi. Maaari niyong i-type sa ating comment section ang inyong sagot. Para sa unang larawan, finger heart o broken heart? Tama! Broken heart! Sa ikalawang larawan, finger heart o broken heart? Tumpak! Broken heart! Para sa ikatlong larawan, finger heart o broken heart?
Finger heart o broken heart? Tama! Broken heart! Para sa ikalimang larawan, finger heart o broken heart? Tumpak! Broken heart! At para sa huling larawan, finger heart o broken heart? Tumpak! Finger heart! Para sa ikatlong gawain, balikan muna natin ang mga larawang ito. Suriin natin ang mga larawang nagpapakita ng maling gawain. Ano kayang nararapat nating gawin upang ito ay mabago? Ang pangungopya kaya, paano natin ito mababago? Tama! Sikapin natin mag-aral ng mabuti. Maglaan tayo ng oras para mag-review ng mga aralin natin. Nang sa gayon, ay maiwasan natin na mangopya sa ating mga kamag-aral. Ang pagtatapon ng basura, kahit saan. Ano kaya ang dapat nating gawin? Tama! Alalahanin natin na ang pagtatapon ng basura ay magdudulot ng epekto sa ating kapaligiran. Pagpupuyat. Ano naman ang pwede nating gawin para maiwasan natin ang pagpupuyat? Tama! Tandaan natin na ang pagpupuyat ay nakakasama sa ating mga kalusugan. At tandaan natin na ang pagpupuyat ay magdudulot ng sakit sa atin. Paninigarilyo. Ano kaya ang pwede natin gawin para mabago ito? Tandaan natin na ang paninigarilyo ay masama sa ating kalusugan at pwede tayo magkaroon ng sakit. Para sa ating aralin ngayong araw, tayo ay iinog sa aralin 5, isip at kilos loob para sa ikatlong linggo. Ang tamang paggamit ng isip at kilos loob. Upang magamit ang isip ayon sa tungkulin, tandaan natin na kailangan natin itong linangin at gamitin sa tamang pamamaraan. Una, magsaliksik at magtanong. Sa paghahanap ng katotohanan, marami ang mapagkukunan ng impormasyon at datos, tulad ng mga aklat at maaari ring magtanong sa mga taong nakakaalam. Halimbawa nga lang, ay ang paggawa ng assignment sa siyensya o sa ESP. Gawin na natin halimbawa sa ESP. Kung tayo ay gagawa at maghahanap ng kaalaman sa aklat o kaya magtanong sa mga eksperto upang maibigay ang konseptong hinahanap natin. Suriin ang sanhi at epekto ng mga pasyang gagawin at pag-uugali. May epekto ang bawat pasya at ang ating pag-uugali. Halimbawa, kung ang paggawa ng aralin at pagbabasa ang maging ugali ng isang mag-aaral, ang magiging epekto nito ay pagkakaroon ng mataas na marka. So may epekto ang lahat ng gagawin nating pasya. So tandaan natin ano ba yung dahilan ng gagawin nating pagpapasya ay magkakaroon din ng bunga. Okay? At doon ay nakadepende din sa pag-uugaling meron tayo. Kung nais nating makapasa sa ating mga pag-aaral, kinakailangan na ang pag-uugali natin ay akma doon sa gusto nating mangyari. Next, pangatlo, ang paglutas ng mga suliranin ng may katwiran. Ang paghahanap ng katotohanan ay makalulutas sa isang suliranin o problema. Ito ay katotohanan kung ito ay may katwiran. Halimbawa, nakaipon ka ng perang pambili ng merchandise ng isang K-pop band. Ngunit may mga gamit ka na dapat bilhin para sa iyong proyekto na ipapasa. Pinili mong bilhin ang mga kailangang kagamitan. Ang katwiran mo ay maaari mo namang pag-ipunan ulit, ngunit ang pagpasa ng iyong proyekto ay hindi maaaring ipagpalitan. So tandaan po natin na dapat pag tayo gumawa ng pagpapasya ay may katwiran. Upang magamit
ang ating kilos loob ayon sa tunguhin nito, kailangan natin itong linangin at gamitin sa tamang pamamaraan. Una, kumilos tungo sa isang mabuti at maingat na pagpapasya. Sa paggawa ng maingat na pasya, magkalap muna tayo ng mga makabuluhang impormasyon. Sanayin natin na laging piliin at gawin ng pinakamabuti na ang pasyang ito ay magdudulot ng kabutihan. So mag-isip tayo ng alternatibo doon sa ating pasyang gagawin. Isipin natin na dapat ito ay pinakamabuti. Halimbawa, sa pagpili ng track sa senior high school. Para magkaroon tayo ng mga impormasyon ay magkalap tayo tungkol sa track kung saan tayo interesado. Timbangin natin kung aling track ang makabubuti at pipiliin mo. Sanaying magkaroon ng disiplina sa sarili. Tandaan natin, mahirap talagang disiplinahin ang sarili, lalo na ang tukso ay likas na. Kaya dapat na tayo ang umiwas dito. Halimbawa, ang madalas na mga palabas sa telebisyon sa gabi ang nagiging sanhi upang hindi matapos sa mga takdang aralin ng mga mag-aaral. Relate ba kayo? Diba? Yung may mga paborito tayong mga palabas sa TV sa gabi na inaabangan natin. At minsan, naisasantabi natin ang paggawa ng mga takdang aralin at hindi natin ito natatapos. Upang hindi matuksong hindi tapusin ang mga takdang aralin, maghanap ka ng lugar kung saan ka nakakagawa ng hindi nakikita ang telebisyon. So tayo mismo ang umiwas sa tukso. 3. Kontrolin ang emosyon. Ang pagninilay sa sarili ay makakatulong upang maging kalmado at maiwasan ang reaksyong dala ng pabigla-biglang bugso ng damdamin. Relate ba kayo dito na dahil sa ating emosyon ay nadadala tayo? Nakagagawa tayo ng isang bagay o nakapagsasabi tayo ng mga salita na sa huli ay ating pinagsisisihan dahil nagpadikta tayo sa ating emosyon o nararamdaman. Tandaan natin kapag tayo ay nagagalit, maghanap tayo ng pagkakataong ihinga or konting hinga. Lumayo ka dun sa taong kung saan ka nakakaramdam ng galit. At huminga ka ng malalim para na sa gayon ay hindi ka madala doon sa ating nararamdaman. Ayan, so tandaan po natin na importanteng gamitin ang isip at kilos loob sa tamang pamamaraan. Para sa ating pagsusulit, basahin at unawain ang bawat item. Lagyan ng check at X kung ng check kung ito ay tama at X kung mali. Maaari niyong i-type sa ating comment section ang inyong sagot. Una, upang laging tama ang ginagawang pasya, kinakailangang pinag-iisipan itong mabuti. Check o X? Check! Ikalawa, makinig sa mga chismis at kwentong walang batayan. Check or X? X! Ikatlo, dapat isipin ang maaaring kahinatnan ng mga pasyang gagawin. Check or X? Check! Ikaapat, humingi ng payo sa taong eksperto sa kinaharap na suliranin. Check or X? Check! Ikalima, kung may taong sumisira sa iyo, agad itong awayin. Check or X? X! Magaling! Alam kong lubos ninyong naunawaan ang ating aralin. Narito na tayo sa bahaging Q&A. Tanong mo, sasagutin ko. Itipa na ang inyong mga katanungan sa ating aralin. Mula sa Valenzuela National High School. Paano may papakita ang gamit tunguhin ng isip at kilos loob sa araw-araw? Lagi nating isaalang-alang ang kabutihan, hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating kapwa. Maging maingat tayo sa pag-iisip, pagsasalita, at paggawa. Ano man ang ating iniisip, sinasabi, at ginagawa, ay magkakaroon ng epekto sa ating sarili at sa ating kapwa. Kung ito ay mabuti,
magdudulot ito ng mabuti para sa ating sarili at para sa ating kapwa. Kung ito naman ay naging masama, magdudulot ito ng masama para sa ating sarili at para sa ating kapwa. Tandaan, gamitin ang isip at kilos-loob sa tamang pamamaraan. Binabati ko kayo baitang 7 sapagkat nalinang sa inyo ang pinakamahalagang kasanayan sa araw na ito. Tandaan natin, ugaliing gumawa ng kabutihan dahil ito ang likas sa tao. Bilang karagdagang gawain, sumulat ng isang pagninilay tungkol sa iyong mga realisasyon sa iyong mga pagpapasya. Sagutin ang tanong na paano ka makabubuo ng angkop na pagpapasya ayon sa gamit ng isip at kilos-loob tungo sa katotohanan at kabutihan. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Ako si Binibining Arian B. Nakawili, guro sa Valenzuela National High School. Magkita-kita tayong muli. Paalam!